Breaking news mga kababayan, Pastor Abante, nagkautal-utal, takot na takot kay Inday Sara. May banat at resback na ang ating future president dito. Nako mga kababayan ko, pakinggan po natin itong tinatawag na si Boy Dila. Yan kasi yung tawag ng mga nagmamahal kay Inday Sara. Yung sa comment section, si Boy Dila na nagmamalinis na nakatanggap ng mali-malitang pera na isinalaysay ng mga Marines at ito yung congressman ni Garcia. Ito po yung pasabog mga kababayan. Ako po, nagulat si Benny Abante sa resback ni Sara Duterte. Naku, ito na. Nagkautal-utal na ito mga kababayan. Si Boy Dila, ayan kasi sabi sa komento Ito po. Oho. According to the complaint, some liquidation documents contain defective receipts, unverifiable payees, and irregular documentation. These are not small accounting errors, Madam Chair. Hindi po ito biro. Again, this is not a joke. When public funds are involved, every peso belongs to the Filipino people, and when hundreds of millions are spent without clear accountability, the public has the right to demand answers. O mga kababayan, sabi niya, itong mga pera daw na nilustay ni Inday Sara, the public has the right to get an answer. Ano naman yung sa flood control, Pastor Abante, Boy Dila? Yan kasi ang sabi ng mga komento, mga kababayan nagmamalinis itong si Pastor Abante na nanalo lang dahil kay Garcia. So ngayon mga kababayan, yung allegation ng mga Marines, paano mo pasisinungalingan ito na isa ka sa mga nagkubra ng mali-malitang pera? Kasama mo sila Erwin Tulfo, Tito Soto, sila Luis Tro, at marami pang mga congressman. Pati yung si Mika Gonzales umamin na may tinanggap na maleta na sinasabi sa kanyang video, hindi lamang siya ang tumanggap ng maleta. O isipin nyo, buti pa yun umaamin si Mika Gonzales na isang congressman. Kayo po, kailan kayo aamin? Yan ang sinasabi ng komento. Todo tanggi kayo. Diba ngayon, takot na takot kay Inday Sara ito mga kababayan. Panoorin po natin. Madam Chair, that is not free money. That is not a money coming from our own personal pockets. That is the money of the Filipino people. Di ba? The public money, akin nabanggit kahapon, is also a public trust. Kaya nga ang pangatlo, betrayal of public trust. Chowking, Siomai Chow Fan. O isipin nyo mga kababayan, puro pabida ito. Nagbibida, akala mo sinong santo ito mga kababayan paano mo pasisinungalingan yung mga pasabog ng mga Marines, Pastor Abante? Diba mga kababayan, paano mo pasisinungalingan ito? Ayan ang komento O tignan nyo ha. Bulag at bingi ang saklap naman kung sino pa ang tunay na mga kawatan sa kaban ng bayan. Sila pa ang nag-aakusa. Saan kaya kukuha ng kapal ng pagmumukha ang mga buhayang ito? Mr. Abante, ang 189 million mo na PDAP scam, mukhang nakalimutan mo na pera ng taong bayan din, di ba? Sa tamaan ka ng kidlat kahit isang beses man lang. Ayan, gigil na gigil ang taong bayan. Ha ha ha. Ogag na congressman ka ba? Nagbayad ka lang ipal yung flood control na. Sagutin mo yung mali-malita, wag nyo kami lokohin. Kalay nyo mapapaniwala nyo kami, pastor ka, pero sinungaling ka. O kita nyo mga kababayan, pastor na sinungaling. Yan po ang sinasabi ng mga tao na para bang nanloloko itong si Pastor Abante na akala mo kung sinong santo ito mga kababayan. Yung mali-malita na pera na nakulimbat mo, paano na? Nagmamagaling ka dyan sa kongreso. Ito, tinatawag na Boy Dila ito mga kababayan kaya hindi nire-respeto ng taong bayan ito Isa ring kawatan, yan ang sinasabi ni San Pedro ng Bulacan. Naku po. Broadest
grounds for impeachment in our Constitution. It refers to conduct that may not always fit nearly into criminal statutes, but nonetheless shows gross faithlessness to the public trust. And one allegation in this complaint is deeply troubling, Madam Chair and my dear colleagues. The Vice President publicly admitted that she had spoken to someone about killing the President, O, the kita First nyo? Lady, and the Speaker should something happen to her. Later, it was said that this merely was a joke. But let us be honest, threatening the life of the head of a state is not something that can be brushed aside as humor, particularly if this was even stated by the second holder of the authority of the land. Hindi po ito biro. This is not a joke. This is not what a wife can say to the husband, papatayin kita sa loob ng kwarto. Madam Chair. O, isipin nyo mga kababayan kung ano-ano mga binibintang nito. Hoy, Pastor Abante, yung flood control, ano na? Yung malameleta na kinulimbat mo sa taong bayan, ano na? Ang mahirap kasi mga kababayan, yung mga nag-iimbestiga, ay itong mga buhaya din na ito. Eh, paano kayo paniniwalaan ng taong bayan kung pati kayo, meron kayong mga sikreto na ayaw nyong paimbestigahan? Eh, kita nyo yung flood control, kayo-kayo lang dyan na nakakulimbat. Ang dami nyong mga nakinabang sa pera ng bayan, pero anong ginagawa nyo? Si Sara ang hinahabol nyo. Mga ponyeta. Sabi nung komento, oh, hindi ako nagsasabi. Yung komento, sabi ni Sabas Galotera, ng Purok 1 ng San Joaquin, ng Batangas. Oh, diba? Ha, ogag congressman ka ba? Nagbayad ka lang epal ka. O, tignan mo, mga kababayan ko. Buhay ang abante, wag kang umabante ng abante, malapit ng paghuhukom kung saan at nasaan mo ilagay ang mga napaldo mo at ninakaw mo, atras ka rin, di ka pwedeng umabante. Maniwala, kitang-kita naman sa mga pinaggagawa nyo mula maging Pangulo si BBM. Nakita nyo mga kababayan ko, puro kayo kalokohan, wala kayong ginagawang matino. Itigil nyo yan dahil nagmumukha lang kayong loko-loko. O kita nyo mga kababayan, ginagawa nilang loko-loko ang taong bayan pero sila palang loko-loko. Nako po mga kababayan, suplak itong abante na ito. When the second highest official in the land speaks of assassination, even conditionally, as said by Congresswoman Digamo, it shakes the foundation of public trust because leadership carries weight. Words from high office carry consequences. Tanungin natin ng ating mga kababayan, if you had a neighbor who worked as an employee in a government office and your neighbor posted a video saying he was planning to kill you, hahayaan mo lang ba? Or would you not want to report that person to his superiors and have him held accountable for his actions? Once again, gusto kong sabihin, hindi po ito biro at hindi po ito dapat magiging katawa-tawa sa lahat. This is not a joke. Number 4, allegations of corruption and bribery. The complaint also presents evidence suggesting that public funds may have been distributed through intermediaries, including testimony from individuals who claim to have transported large sums of cash. These are also allegations of payments connected to procurement decisions. Now, whether these claims ultimately prove true is something that must be determined through evidence. But when sworn affidavits, Mga kababayan, sabi ni Pastor Abante, hindi ako matitinag sa mga gawa-gawang atake. I will not be deterred by fabricated attacks. Eh, ba't di nyo pa imbestigahan sa Senado? Ayan, kakampi nyo kasi si Erwin Tulfo saka si Tito Soto at
Ping Lacson eh. Kayo-kayo din ang nakikinabang sa pera ng bayan eh. Di ba mga kababayan? O ano ba sabi nila mga kababayan ko? Tignan nyo po ha. O. Abante, tinanggi ang paratang. Ang paratang na tumanggap ako ng mga maleta ng pera ay pawang kasinungalingan, malisyoso at walang basihan. Mariin ko itong itinatanggi. O, tignan nyo mga kababayan. Naniniwala ba kayo kay Pastor Abante? Sa tingin nyo, magsisinungaling ang mga Marines na ito? Mga sundalo ito, alam natin yung loyalty nito mga kababayan. May courage sa mga ito. May katapangan ito. Saan kayo maniniwala? Kay Trillanes na sundalong kanin? Kay Ping Lacson na the master of Tapal King? Naku, mga kababayan, nakakahiya ito. Audit findings and documentary records raise serious questions about how public funds were handled. Congress cannot simply look away. Wow. Because the Constitution does not Wow, mga kababayan. Wow. O, ilan kayong napangalanan dyan na mga congressman. Check natin yung mga pangalan, mga kababayan, na ito ang mga binanggit na mga congressman. Ito yung mga binanggit na pangalan. Nako, magugulat kayo. Basahin natin. O yung amo nyo, si Tambaloslos, si Castro Franz, Barbers, si Abante, yan, pangatlo ka. Paduano, De Lima, o Sandro Marcos, Tulfo, Fernandez Dan, Luistro, Adyong, Ortega, Garin, Kimbo, Dalupe, si Kongkun, Chua, Suarez, Brosas, Manuel Raul, si Gonzales Dongo, mga kababayan. Tapos yung umamin na si Mika Gonzales, di ko lang alam kung totoo yon kasi may video siya eh. Mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito? Anong masasabi nyo sa pasabog ng mga Marines? O, mga tumanggap ng mali-malitang pera ayon sa joint affidavit ng 18 Marines na na-assign noon kay Saldico. O, kita nyo, sabi nga nung isang Marine, kahit pumikit ako, alam na alam ko yung bahay ni Trillanes. Naku po, mga kababayan. allow us to look away. Precisely why there is Congress in this country. It commands us to act. Wow! Now, some may ask, why impeachment? Why not leave this to the courts? The answer is simple, Madam Chair. Because impeachment is sui generis. It is unique. Oo. It stands alone. It is a unique constitutional process. Alam niyo mga kababayan, okay lang na impeach nila si Sara eh. Mga kababayan, wala sana akong react eh. Kaso itong mga nag-i-impeach mga kababayan, eh alam natin na saksakan ng kawatan ng mga ito. Ang dami pong mga ebidensya na nagtuturo sa kanila. Eh ba't ayon yung paimbestigahan? Bakit si Sara ang ginigipit nyo? Diyos ko, Pastor Abante. Naturingan kang pastor, ano na? Puro kayo impeachment sa kasagsagan ng digmaan. Pero itong flood control, hindi nyo inaatupag kasi nga, dawit kayo dito. Yan ang sinasabi ni Pedro Penduko ng Santa Maria. Ayan o, galit na galit o. Pastor Abante, nanggigigil na. Nanggigigil na kami dito sa Santa Maria. O kita nyo, nanggigigil na daw sila. Bakit ka nanalo? Ipinanalo ka ni Garcia. Naku po. Magkanong pinasungal-ngal mo kay Garcia? Hala ka. Grabe mga comment ng mga tao. Galit na galit. Criminal courts determine guilt and punishment, but impeachment answers a different question. Is this official still fit to hold the trust of the Filipino people? That determination belongs to Congress. Ladies and gentlemen, belongs to Congress. Others will say that a previous impeachment complaint was dismissed. That is true. But that decision was based on a procedural technicality involving the one-year bar rule, not
on the merits of the allegations. This complaint presents new evidence, including issues involving SALNs and unexplained wealth that have never been adjudicated. The Constitution demands that these allegations be examined. Mga kababayan, alam natin na binasura na ng Korte Suprema itong impeachment na ito laban kay Sara. Pero itong mga congressman na ito na 53, ito yung mga pumirma, mga kababayan. Tanging si Suntay lang ang nagno dito. Sufficient in substance daw ito, may sapat daw na ebidensya. Para itulak ito para pag-usapan sa Senado. Yun nga lang ang tanong, tatanggapin pa ng Senado yan. Sabi nga ng Korte Suprema, basura na yan eh. Anong masasabi nyo mga kababayan dito? Magkomento kayo. Ito, magbasa pa tayo ng ilang mga komento ng mga kababayan nating galit na galit. Ito po. Bula ang pastor. Demonyo. Flex pa ang mamahaling relo at sasakyan na naging galing sa nakaw na fake congressman. Darating ang araw atras ka na, makalimutan mo na mag-abante. Mas hindi biro yung talo ka na pinaupo ka pa. O tignan mo. Hindi biro yung talo ka na, nanalo pa. Mga kababayan, kaya yung resback ni Sara nanginginig ito. Abangan nyo po mga kababayan. For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Mabuhay po. Sinong nagsasabi ng totoo? Itong pastor na ito, nasaksakan ng kasinungalingan? Itong sinasabi ng mga political observer, na mga netizen, na galit dito sa pastor na ito, na ginagamit pa ang Biblia para sa kanyang pansariling interes. Kaya yung resback ni Sara, nagkautal-utal ito mga kababayan eh. Yung mga pasabog ng Marines, Erwin Tulfo, ano na? Pampilo Lacson, Tito Soto, nako, ano na? Nasaan ang Blue Ribbon Committee? Imbestigahan na ito. Huwag ka tapal king. Okay? Mabuhay po mga kababayan.